Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw, beautiful Brooks Point. Muli na naman tayong magkakaulayaw sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na napapakinggan po natin tuwing alas 11 ng Sabado dito po sa ating himpilan, ang 104.5 Radyo natin FM and of course sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ganyan din po ito ay napapanood sa ating Municipal Information page. At syempre, ito po ay hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Marijan de los Angeles Feliciano. As of now, nasa ika-24 na po tayo sa buwan ng Agosto taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan ay hatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-24 sa buwan ng Agosto taong 2024. Ako po si John Mark Virginio. At ako naman po si John May Benitez mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated. At kami po ang maglalahad ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Pambansang Linggo ng Kabataan 2024, tagumpay na naidaos. Buntis Summit sa mga barangay patuloy na isinasagawa para sa ligtas at malusog na ina at sanggol. Teenage Pregnancy Symposium sa Barangay Salugon isinagawa upang mabuksan ang kamalayan ng mga kabataan sa maagang pagbubuntis at pagiging ama at ina sa murang edad. Pagdiriwang ng Person with Disability Week sa BJMP, pagpapakita ng pag-aaruga sa mga PDL. Pagtatapos sa Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Planning Workshop, dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Pre-demolition conference isinagawa upang talakayin ang pagsasaayos sa lugar na may tumataas na bilang ng illegal settlers. Pagpirma ng bagong kontrata para sa LGU Drainage System Project sa Sagipit Road, hudyat para sa pagsisimula ng proyekto. Limbasan Elementary School sa Barangay Ipilan, masaya sa mga palaro at feeding program mula sa tanggapan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. Fisher folks at BFAR MC Presidents nagpulong upang pag-usapan ang maayos na pangangalaga ng karagatan sa bayan ng Brooks Point. Mayor Benedito at mga tauhan ng Builders Managed Assets Corporation nagpulong kaugnay sa planong pagsasaayos ng Barangay Imunod Bridge. Mayor Benedito pinangunahan ng masusing pagpupulong kasama ang Municipal Implementation Team patungkol sa pagpapalakas pa ng advokasya kaugnay sa pagprotekta ng mga marine areas ng bayan at iba pa. Pagpupulong ng Cardinal Agri Incorporated, Barangay Tubtub Official at LGU personnel pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy Incorporated News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito at para sa unang balita, Pambansang Linggo ng Kabataan 2024, tagumpay na naidaos. Para sa detalye, narito si SPCA News Reporter Juliana Dave Gonzalez. Balitang Bayan.
Idinaos ang pambansang selebrasyon ng Linggo ng Kabataan 2024. May temang From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways sa Sustainable Development sa tulong ng Local Youth Office sa Sangguniang Kabataan Municipal Federation. Kasama ang Local Youth Development Council, araw ng Lunes, ika-12 ng Agosto, taong kasalukuyan, na isinagawa sa Poblacion District 1, Covered Court. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga Sangguniang Kabataan, SK Municipal Federation President Jason Reyes Peña at Local Youth Development Council sa paggabay ni na DILG, NG, LOO, Coraline Atienza at Ginang Nilia Basadre. Nagsimula ang pagdiriwang ng isang masayang parada na dinaluhan ng iba't ibang mga piling paaralan at sangguniang kabataan ng bawat barangay. Pinahayag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kanyang buong suporta sa mga programa at aktibidad na nagpapalakas ng kabataan at hinikayat ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap tungo sa makabuluhang pagbabago sa komunidad. Dumalo din sina Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayati Dugasan, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at MADAC Focal Person Cecilia Castellar at iba pang kawani ng pamahalaang lokal. Kasabay ng pagdiriwang ng Youth Day noong Agosto 12, 2024, isasagawa ang iba't ibang aktibidad mula Agosto 13 to 25. Kasama dito ang sports competition August 13 to 24, Positive Building Planning Workshop August 15, Scholar ng Bayan Color Fun Run at Scholar ng Bayan Night August 24, SK Federation Cultural Night August 25. Patuloy ang pagsuporta ng pamahalaang lokal sa mga aktibidad na ito upang palakasin ang mga kabataan, mailayo sila sa mga masamang bisyo at magabayan sa tamang landas na tungo sa magandang kinabukasan at tagumpay. Juliana J.V. Gonzalez, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Juliana. Sa Balitang Pangkababaihan, Buntis Summit sa mga barangay patuloy na isinasagawa para sa ligtas at malusog na ina at sanggol. Sa ulat ni SPCA News Reporter Kit Chloe Badenas. Balitang Bayan. Patagumpay na naidaos ang Buntis Summit na may temang Inay Special Ka, karapatan ng bawat buntis na maging ligtas ang pagbubuntis at panganganak, kaalaman, kalusugan, kaligtasan. Naginanap sa Covered Court, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, ika-14 ng Agosto taong 2024. Mayroong 70 participants ang nakiisa sa programa sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Richard Balyan, Konsehal Victoriano Colili, kasama ang Municipal Health Office, GAD Focal Person Sylvia Rivera, barangay officials at marami pang iba. Tinalakay sa programa ang kahalagahan ng regular na prenatal check-up, laboratory examination, dental check-up upang mapangalagaan ang mga nagdadalang tao at agarang makita ang mga komplikasyon ng pagbubuntis. Binigyang diin din sa programa ang tamang pangangalaga sa sanggol sa pamamagitan ng breastfeeding, family planning, tamang nutrisyon at immunization upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng ina at sanggol. Hinimok naman ni Mayor Benedito na sundin ang lahat ng payo ng kani-kanilang doktor upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Dagdag pa ng punong bayan na gawing prioridad na alagaan ang sarili, kumain ng pagkain may sapat na nutrisyon para sa ikakabuti nilang mag-ina. Dahil ang pamahalaang lokal ay laging handang sumuporta para sa ikabubuti ng ang lahat pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Keith Chloe Badenas, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Chloe. Sa Balitang Pangkabataan, Teenage Pregnancy Symposium sa Barangay Salugon isinagawa upang mabuksan ang kamalayan ng mga kabataan sa maagang pagbubuntis at pagiging ama at ina sa murang edad. Sa ulat ni SPCA News Reporter Aliyah Ray Alahar. Balitang Bayan. Dumalo ang mahigit isa mga kabataan sa Teenage Pregnancy Symposium na programa ng Municipal Health Office sa mga barangay sa bayan ng Brooks Point na sinimulan noong araw ng Sabado, August 10, 2024 na ginanap sa Barangay Salgon Covered Court kasama si Kapitan Freddy Bacobo at Barangay Council at Health Workers. Tinalakay ni MHO Nurse II Cynthia A. Lascano ang kahalagahan ng pagiging malusog at paghahanda sa pagkakaroon ng pamilya. Kaugnay nito ay ang usaping kinakaharap ng ating komunidad sa pagtaas
pagtaas ng bilang ng mga biba o batang ina, batang ama. Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa programa para sa mga kabataan, hinimok ng punong bayan ng mga kabataan na pahalagahan ang paghihirap at sakripisyo ng mga magulang para maibigay ang magandang buhay, makapagtapos sa pag-aaral. Dagdag pa ni Mayor Benedito, huwag magmadali sa pagiging batang ina at batang ama. Dahil sobrang hirap ng buhay ngayong panahon, mag-focus kayo sa edukasyon at pagbuo ng pangarap para sa kaginhawaan ng buhay at ng buong pamilya. Alea Ray P. Alhar, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alea. At para sa ating susunod na balita, pagdiriwang ng Person with Disability Week sa BJMP, pagpapakita ng pag-aaruga sa mga PDL. Narito ang ulat ni SPZA News reporter Chester De La Cruz. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng National Disability Rights Week, matagumpay na naisagawa ng pamahagi ng food packs sa 35 na Persons with Disability or PWD ng mga person deprived of liberty noong ika-6 sa buwan ng Agosto taong 2024 sa Bureau of Jail Management and Penology, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng saya sa PDL kasama ang mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni MSWD Ray Bacosa at PDAO Head Engineer Kevin Abon. Ayon naman kay Mayor Benedito, ang pagdiriwang ng PWD Week ay 100 upang maipaabot ng kalinga ng pamamalaan ng Brooks Point sa mga PWD sa bayan. Chester De La Cruz, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chester. Sa balitang pangkabataan naman, pagtatapos ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Planning Workshop, dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang hatid sa atin ni SPCA News reporter Nizert May Bangona. Balitang Bayan. Paano nagsipagtapos ang 40 kalahok na opisyales sa iba't ibang barangay sa isinagawang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Planning Workshop sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito bilang MDRRMO Chairperson kasama sina MDRRM OIC Engineer Modriel Miranda, MDRRM Officer Joey Rivera, Civil Defense Officer 2 Sheila Marie Reyes at MDRRMO staff nagdanap sa Gladys Place, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, ika-5 ng Agosto, taong kasalukuyan. Dumalo rin sa nasabing pagtatapos sina DILG Brooks Point, MLGOO Coralit Atienza, DILG Patarasa, MLGOO Benedict Palatino, DILG Sofronio Espanola, MLGOO Carol Nalus, DILG Balabak, MLGOO Myra Michelle, kampitan upang makiisa at makisaya sa pagtatapos. Masaya ang mga palahok sa karagdagang kaalaman sa pagpaplano at pagsasanay sa panahon ng hindi inaasahang sakuna na itinalakay sa nagawang workshop na tumagal ng 4 na araw. Ayon naman kay Mayor Benedito, ito ay isang programa para handa ang bawat opisyales ng barangay kung sakaling may emergency at mabilis ang pagresponde sa kanilang mga lugar upang matiyak ang kaligtasan ng bawat nasasakupan para sa mas higit na kayamang bayan. Wizard May B. Bangona, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, May. At sa balitang pangkomunidad, Pre-Demolition Conference isinagawa upang talakayin ang pagsasaayos sa lugar na may tumataas na bilang ng illegal settlers. Ulat sa atin ni SPZA News reporter John Ezekiel Virginio. Balitang Bayan. Sinagawa ang Pre-Demolition Conference sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa Covered Court, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, ika-13 ng Agosto, taong 2024. Dinaluan ni Municipal Engineer Raul Quijano Jr., ENP Joey Pyramid, MSWDO Reynald Bacosa, PLP John Wayne Baza, Area Coordinator from Mimaropa, Mrs. Reynalan G. Chica, FOD Luzon Presidential Commission for the Urban Poor, Area Coordinator for Nueva Ecija, Mrs. Nika Car P. Cardilleria, FOD Luzon Presidential Commission for the Urban Poor at ibang kawani ng lokal na pamalaan, kasama rin presidente at kawani ng Barangay Poblacion District 1. Tinalakay ang patungkol sa planong masasaayos ang lugar sa lugar. Tinalakay ang patungkol sa planong masasaayos sa lugar na masasakupan ng Barangay Poblacion District 1 dahil sa dumarami illegal settlers. Kaya naman, kaagapay ng Municipal Police Station upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng bawat residente.
Samantalang hinihiling naman ng mga residente na bigyan siya ng sapat na oras makapaghanda sa gaganaping demolition at dagdag nila na bigyan ng panibagong malilipatan na malapit sa lugar upang kanilang mapagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Ayon kay Mayor Benedito, ang pagpupulong na ito ay upang tiyakin ang seguridad at pakanan ng mga pamilya at tutulong ang umano ang pamalaang lokal sa pagsasaayos at pagtugon sa mga pangangailangan para sa mas maayos at maunlad na bayan. John Ezekiel S. Brehino, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ezekiel. Samantala, kaugnay naman ng balitang pangkaunlaran ng bayan, pagpirma ng bagong kontrata para sa LGU Drainage System Project sa Sigipit Road, hudyat para sa pagsisimula ng proyekto. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Praise Jari Mata. Balitang Bayan. Formal nang nilagdaan ng kontrata sa pagitan ng pamahalaang lokal na ang Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at R.R. Leoncio Construction sa pagmamay-ari ni Ginoong Rafi R. Leoncio para sa proyektong construction at improvement ng drainage system sa sitio Sagipet Road East Side at West Side ng Barangay District 2 at Tubtob na ginanap sa Abweg Building, Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan nitong ika-13 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC ang nasabing pirmahan ng kontrata na sina MDRRMO, OIC, Engineer Mod Ryan Miranda, MCDO Naomi Presto, MADAC, Focal Person Cecilia Castellar, at mga miyembro ng BAC Secretariat. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 3,237,711. 37 na inaasahang matatapos sa loob ng 120 calendar days upang maisaayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa kabayanan. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay isang hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa komunidad kasabay ng kaunlaran ng bayan. Nagpapasalamat rin ang punong bayan sa mabilis na pagproseso ng dokumento para sa agarang pagsisimula ng proyekto. Jari Mata, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jari. Para sa balitang pangkawang gawa, Limbasan Elementary School sa Barangay Ipilan, masaya sa mga palaro at feeding program mula sa tanggapan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. Hatid ni SPCA News Reporter Charlene Alcosaba para sa detalye. Balitang Bayan. Muling nagsasagawa ng feeding program ang Community Affairs Office sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsihal Victoriano Khalili, Konsihal Richard Balayan sa Limbasan Elementary School, Sitio Limbasan, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes, ika-8 ng Agosto taong 2024. Pinangunahan ng programa ni na CAO Irene Maestra Campo, Ginoong Daryl Agnas at Community Affairs staff ang paghahanda ng masasarap na pagkain, lubos ang kasaya ng mga estudyante at guro. Sa pagbisita at munting handog ng lokal na pamahalaan, ipinahayag ni Mayor Benedito na ang isinagawang feeding program ay bahagi ng pagtugon ng pansin sa kalusugan ng mga bata upang maging masigla at protektibo sa kanilang paglaki. Charlene Alcosaba, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Charlene. Samantala, Fisher Folks at B4MC Presidents nagpulong upang pag-usapan ang maayos na pangangalaga ng karagatan sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni SPCA News Reporter Riquel Balobo. Balitang Bayan. Matagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng mga presidente ng Fisher Folk Association at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Management Council o B4MC ng 14 ng Council Barangay ng Brooks Point araw ng Huwebes, ika-8 ngayong buwan ng Agosto taong kasalukuyan sa Office of the Municipal Agriculture. Masusing tinalakay ang mga mahalagang usapin katulad ng traps of baby lobster,
Payaw Project, Contaminated Waters, Marine Coastal Waste Management, Dynamite at Cyanide Fishing. Ayon kay Mayor Benedito, kinakailangang magkaroong malinaw at komprehensibong plano upang matukoy ang kondisyon ng karagatan. Dagdag pa ng punong bayan na dapat ay bumuo at magpasa ang mga asosasyon ng plano upang sila ay mabigyan ng karapatang suporta at pundo para sa pangangalaga ng karagatan. Riquel Balobo, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Riquel. At sa balitang bahagi pa rin ng kaunlaran ng bayan, Mayor Benedito at mga tauhan ng Builders Manage Assist Corporation nagpulong kaugnay sa planong pagsasaayos ng Barangay Imolnod Bridge. Balitang hatid sa atin ni SPZA News reporter Zedric Dale Gonzalez. Balitang Bayan. Nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng People Builders Manage Assist Corporation kasama sina Municipal Engineer Raul Quijano Jr., MENRO Remy Mostiero, Engineer Nemencio Evangelista, Kapitan Eligio Oblian, barangay officials at ibang kawani ng lokal na pamahalaan na ginanap sa Abueg Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes noong 8 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinalakay ang patungkol sa planong pagsasaayos ng Imolnod Bridge upang matiyak na ang kaligtasan ng bawat residente sa pagtawid sa nasabing ilog. Habang ang proyekto ay masusing pinag-aralan ng iba't ibang ahensya, may ginawang alternatibong daanan ang barangay upang patuloy pa rin ang bawat isa sa pang-araw-araw na pagganap sa buhay. Ayon kay Mayor Benedito, titiyakin niyang matatapos ang proyekto upang sa gayon, ang mga residente ay hindi na matatakot sa panganib dulot ng baha. Dahil kaagapay ang iba't ibang ahensya upang ito ay mapagtagumpayan. Dale Gonzalez, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Dale. Samantala sa Balitang Pangkaligtasan, Mayor Benedito pinangunahan ang masusing pagpupulong kasama ang Municipal Implementation Team patungkol sa pagpapalakas pa ng advokasya kaugnay sa pagprotekta ng mga marine areas ng bayan at iba pa. Sa ulat ni SPCA News reporter Jasper Alcosaba. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng Municipal Implementation Team kasama ang non-government organization na Rare Philippines Incorporated noong 7 ng Agosto, taong kasalukuyan sa Office of the Municipal Agriculturist, Brooks Point, Palawan. Kasama sa pagpupulong sina Chairman Committee on Environment Consial Victoriano Coliti, Mao Renato Bacosa, Engineer Christian Cairho del Castillo, at Paul Goyer G. Okinar. Masusing pinag-usapan sa meeting ang mga update matapos mapermahan ang MOA ngayong taon sa pagitan ng Rare Philippines Incorporated na naglayon na mas mapalakas ang advokasya sa pagpoprotekta sa mga marine areas, mangrove conservation, rehabilitation program at marami pang iba. Ipinakita sa kanilang presentation ang mga hakbang na ginagawa ng organisasyon katulad ng habitat assessment, socio-economic profile, pagpapakita ng mga update sa patuloy na pagbabantay sa mga karagatan. Ayon kay Mayor Benedito, dahil isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga kababayan sa Brooks Point, napakahalaga ang ganitong programa upang mapanatili at maprotektahan ang karagatan at mapalakas ang sektor ng pangingisda sa bayan. Alcosaba Jasper, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jasper. At pagpupulong ng Cardinal Agri Incorporated, Barangay Tubtob Official at LGU personnel, pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni SPZA News reporter Heriel Elise Bubier. Balitang Bayan. Pinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Cardinal Agri kasama sina MPDO, ENP, Joey Piramide, Konsehal Victoriano Colile, Menro Remy Mostero, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., MDRRM OIC Engineer Modrayan Miranda, Barangay Tubtob officials at libang kawani ng lokal na pamahalaan sa Abueg Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan noong Agosto,
7 taong 2024. Tinalakay ang idinulog na hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula umano sa canal waterways ng Cardinal Agri na dumadalo patungong sakahan at kabahayan sa barangay. Ang mga suwestyong solusyon sa problema ay ang paglalagay ng water pipe sa kanal upang matiyak ng maayos ang daloy ng tubig at maging kapaki-pakinabang sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig sa panahong tag-init. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay binibigyan ng solusyon sa lalong madaling panahon katuwang ang Municipal Environmental and Natural Resources Office at Cardinal Agri Incorporate para sa mas malinis at maayos na bayan. Hariel Bubier, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Elise. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si John May Benitez. At ako naman po si John Mark Virginio. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy Incorporated News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po Southern Palawan Christian Academy Schools sa inyong mga masisipag na reporters at ganyan po ang ating pasasalamat sa kanilang school principals, mga school teachers, at kapamilya, mga mahal sa buhay. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli isang magandang umaga, Bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome back po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At ngayong umaga ay makakapanayan po natin ang ating welfare. Siya po ay isang social welfare officer, 3 local youth development officer designate. At ito ang the best na masasabi ko sa inyo, siya po ay kamag-anak ni Liza Soberano. Sa apelyedo lang. Welcome po natin mga kababayan, Ma'am Nelia Soberano Basadre. Ma'am, good morning. Good morning po. Isang nakakabatang umaga po sa lahat. Correction po. Nakiki-apelyedo lang po tayo kay Liza Soberano po. Yes, Soberano po ako nung dalaga, pero I don't know kung talagang connected ako kay Liza Soberano po. Ayun. Good morning po sa lahat. I heard, Ma'am, from your daughter, connected daw, tita daw. Ayun, joke lang po yun. Alright. Ma'am, tuloy-tuloy tayo, Ma'am. Kamusta po kayo? And thank you so much sa inyong pagpapaunlak dito po sa aming imbitasyon sa programang ito. Ayan, Miss Allen, thank you din for inviting me dito po sa inyong programa. At syempre po, masaya din po ako na magiging kabilang po sa isa sa mga interviewee po ninyo sa programang ito. Mabuti po, lagi po nating, meron tayo laging mabuting pananaw araw-araw. Ayan. Yan yung maganda laging sa good lahat. morning. Opo, mga kababayan. Kasi talagang sa araw-araw nating buhay, sa napakaraming challenges every day, maganda yung lagi tayong mayroong magandang pananaw. Yes. Alright? Ayan. Ma'am, ano po, sa unang katanungan, ano po ang nais naming malaman, kung ano po ang gampanin ng isang local youth development officer designate? Okay, noong 2018 po, I was designated as a local youth development officer. Aside from that po, kung susundin po natin yung mandato po ng SK Reform Act or the RA 10742, isa po doon na ang trabaho po ni Local Youth Development Officer is to make sure na meron po tayong mga youth organization or youth serving organization na registered po, na nakarehistro po sa ating opisina. At the same time po, i-enroll din po natin doon sa YORP or yung online registration po ng mga youth organization po ni NYC. Isa din po dyan is to
provide technical assistance po sa member po ng ating Local Youth Development Council, lalo na po sa formulation po ng ating Local Youth Development Plan. At the same time po, serve as the secretariat po ng ating LYDC. Pang-apat po, yung pagpo-provide po ng mandatory training po, the Sangguniang Kabataan mandatory training po sa ating mga SK officials at saka mga LYDC members. So, syempre, in accordance po yan sa program jointly designed para sa implementation. And at the same time po, kailangan po kami bilang mga LYDOs should be accredited po ng NYC bago pa man po kami mag-conduct ng SK mandatory training. At the same time po, magpo-provide din po kami ng technical, logistical, and other support po in the conduct ng mandatory and continuing training program and to such other programs of the Commission and the DILG. Tapos po, syempre, magko-coordinate po kami with the NYC with regards po sa mga youth programs within sa jurisdiction po, lalo po dito sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point. And syempre, perform other functions as prescribed by the ordinance po. So, mostly po, no, ang LYDO po, kung titingnan po natin, parang ano po kami, baby po kami ng ating mga MLGOO sa implementation po ng mga programs po para sa kabataan. So, sa MLGOO po, parang yun talaga yung head pagdating po sa supervision po sa implementation ng mga programs sa barangay. So, ito po sa pananaw ko po na sa MLGOO, it's more on the mga barangay captains, sa mga punong barangays. So parang kami, parang branch out kami doon para naman kami po sa mga sangguniang kabataan po. Making sure na ang kanilang po mga programs, projects, and activities ay talaga pong nakawalaan sa iba't ibang aspeto po or iba't ibang aspect na maipoprovide po natin para doon po sa kabataan. Na hindi lang po sana sa larangan ng sports lang nakatuto, kundi marami pong aspeto sa buhay po ng kabataan ang dapat po na maiprovide natin mga projects po for them. Yun. Ayan, opo. So, ito pala ma'am ay napakalawak, ano? Kasi this is under Republic Act number 10742, ano po ma'am. At ang laki po ng inyong gampanin. Ito ay nakatutok din maging sa sangguniang kabataan. And ma'am, regarding this, ngayon po ay kasalukuyang pinagdiriwang yung mga Kabataan Week. Ano po, especially I think 12 ng August. Yes. Opo. Ano po bang ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Okay. Ayun po, mandato po yan ng batas natin, no? Ng RA 10742, particularly on the Section 30 po. Na kailan po ay ma-observe po natin ang Linggo ng Kabataan wherein kung saang linggo na fall po ang ating August 12. So dito po sa bayan po ng Brooks Point, masaya po tayo na nakapag-celebrate po tayo ng Linggo ng Kabataan. Opening po natin nakaraan ng August 12. Talaga pong ginawa natin ng paraan na makapag-celebrate tayo on the day mismo, okay. August 12 po. Municipal-wide? Yes, municipal-wide po. I think sa mga previous po ng mga SKs, nakapag-celebrate din po sila, pero di po ba yung SK, nagkaroon po ng gap? Kasi binalik na lang po ata yung SKs natin last 2018. So, after po nung 2018, sabihin ko na lang po, it's the first time na talaga nakapag-celebrate po tayo ulit ng municipal-wide na Linggo ng Kabataan po. This Linggo ng Kabataan, syempre we aim naman po na magkakaroon po ng venue ang mga kabataan po natin kung saan po may papakita nila ang kanilang mga galing at talento po sa larangan po ng sports, arts, or singing, and at the same time po, syempre, sa kultura din po nila. At sana papanahon po ngayong tema po natin sa digital aspect din po. So, and at the same time po, we also aim na ma-provide po sila ng equal opportunity na kung saan ang youth leadership will be empowered sa iba't ibang klaseng mga activities po, trainings or exposure po para sa kanila. Siyempre, to create din po or pag-produce po tayo ng mga various talents. Dahil po sa mga activities natin to, malay mo, dyan natin ma-discover na marami tayong mga kabataan sa Brooks Point na may mga iba't ibang talento po.
And syempre, to promote din po camaraderie po sa lahat ng mga sangguniang kabataan in the barangay and other youth organizations. So aside po sa municipal-wide, meron po tayong mga celebration din po sa bawat barangay po. Ayun. So isa po yan sa talagang nakikita natin kahalagahan din po kung bakit kailangan natin isa-celebrate din po yung Linggo ng Kabataan. At syempre, para masabi din po ng kabataan po natin na may celebration tayo ng Children's Month, may celebration tayo para sa mga PWDs, may celebration tayo sa women, elderly, yung kabataan parang wala, di ba? So it's about tayo na po na nasa-celebrate din po natin yung Linggo ng Kabataan. Alright, naku mama. Maraming salamat sa inyong napakagandang kasagutan regarding that. Bilang LYDO naman po, ano po ang mga prioridad yung programa na nais nyo pong maisagawa ngayong taon? So, sa ngayong taon po yan, isa na po ito talaga yung i-celebrate po natin yung Linggo ng Kabataan. Kasi, syempre, mandato po ng batas. And at the same time po, syempre, priority po talaga natin yung makapagbigay talaga tayo, makapacitate po natin yung ating mga sangguniang kabataan. Sila po talaga kasi sila po yung doon sa grassroots po natin to serve ang mga kabataan po natin. So, ang isa po sa kagustuhan talaga natin na sana different programs will be implemented for the youth. Hindi lang po sa larangan ng sports, katulad ng po na nabanggit ko kanina, kundi po it's more on to capacitate po yung mga youth leaders natin, especially the sangguniang kabataan po. And at the same time po na ma-empower din sila mismo to mailabas po ang talagang leadership skills nila, yung pag-handle po ng mga kabataan sa kanilang mga barangay po. Isa po talaga sa gusto nating ma-impart sa mga youth officials po natin. So yun po. Naku, nakikita ko ng mga kababayan kung sakali na ma-absorb nung mga kabataan yung mga ini-impart sa kanilang knowledge, talagang uunlad po ang bayan ng Brooks Point. Hindi lang po yung bawat individual na kabataan dito sa ating bayan. Tungkol naman ma'am sa inyong pagiging LYDO, maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano po yung mga nakakaharap nyong mga challenges at kung paano nyo po ito ino-overcome? Okay. Challenges, lagi yan. Pero anyway, sa part naman po ni LYDO, unang-una po sa lahat, syempre yung institutionalization po natin ng Local Youth Development Office. So, isa po yan. So, pero masaya naman po tayo na kahit paano po suportado tayo ng ating pamahalaang lokal, lalo na po ni Mayor June Benedito po when it comes po talaga sa mga programa para po sa kabataan. So, isa po yan. So, wala po talaga tayong physical na office po na matatawag po na LYDO. So, we're hoping for that na sana po ay by next year, magkakaroon po sana. Siyempre po, sa aspeto din po ng pondo, ang dami-dami po sana natin gustong gagawing mga activities for that. Pero amat-amat lang. Pero thankful pa din po kasi andyan po yung ating mayor na talaga pong nagpo-provide kung ano man po yung kakulangan sa pondo po ni LYDO. Katulad po ng nagkanda po tayo ng SK mandatory training. So we don't have the enough fund for that training alone. So ang mayor's office po ang talagang nag-shoulder po ng expenses natin na mairaos po natin ang SK mandatory training. So sa 15 po, that is bukas, may training din po ulit tayo para sa mga SK chairpersons natin at saka secretaries. Sponsor naman po ulit ng ating mayor's office po yung gagamitin natin dyan. Ang ating Linggo ng Kabataan po, nag-share po ang ating SK Federation para po mairaos natin ang ating Linggo ng Kabataan celebration. So, yun po, number one, syempre, yun kanina yung office, yung pondo. But nevertheless naman po, all challenges naman po, basta may gusto po tayo, ma-overcome naman po natin as long as we know how to ask help sa mga tamang opisina po. So, yun po. So, thankful lang din po talaga kami sa kay Mayor po kasi lagi pong andyan na mag-oo lagi pag tayo ay naghihingi kaagad ng
budget na para implement po yung program. Ayan, opo. Ma'am, sa inyong pag-iikot-ikot dito po sa mga kabataan dito po sa bayan ng Brooks Point, sa inyong pong palagay, kamusta na po? Ano na po ang kalagayan ng ating mga kabataan? Ano po yung mga kalimitang kinakaharap na suliranin o sitwasyon po ng mga kabataan? Okay, as a social worker, no, tsaka siyempre sa tagal ko na 9 years in the office of the MSWDO, pagdating po talaga sa mga challenges, marami po, suliranin, marami po tayong kinakaharap dyan. So sa mga kabataan, siguro hindi natin masasabing i-general na ganon, kasi may iba namang population din na ganito. So sa suliranin, I think, sa ngayon po, kinakaharap talaga natin yung sa teenage pregnancy. So, teenage pregnancy is not just only, para lang doon sa mga hindi nakakapag-aral, sa out-of-school youth. May mga, sabihin natin na naging teenage pregnant din sila na nag-aaral, di ba? So, lalo na ngayon, number 1 tayo sa teenage pregnancy. Correct me if I'm wrong po. So, isa din po talaga sa tinututukan po ng ating lokal ng pamahalaan yan, lalo na po yung sa RHU po. So, sabihan namin, ano kayo pwede pang gawin natin para yung mga kabataan natin is hindi po talaga may engage for that. Syempre, meron tayong mga nai-encounter na mga children in conflict with the law or children at risk. So, hindi po natin yan masasabing walang mga kabataan na gumagawa po ng hindi labag sa batas, basta they are in conflict with the law, mga juvenile po natin. Kung titingnan po kasi natin yan, Ma'am Allen, ako, on my personal view lang, yung mga kabataan kasi na yan, why they are into that, they are engaged sa mga ganong gawain po, no? Siguro po, it's about time na rin na talagang pagtibayin po natin yung pamilya. Ayan, kasi pag ina-undergo po kasi natin sila ng counseling or pag nakakausap natin even the parents, minsan po dyan mo po makikita na okay, there could be something wrong inside the family po. Sometimes kasi it's lang po na sometimes bakit yung bata they late na nila nalaman na bakit sila nag-go into early pregnancy. The parents doesn't know na meron pala silang boyfriend na or girlfriend, ganon. So, the communication within the family itself. So, yung mga batang they are in conflict with the law, it could be na, yes, nakikita natin na yung guidance po ng parents. Wala, kaya nakakagawa sila ng ganong bagay. There are also children din or mga kabataan na ang lakas na ng loob na gumawa ng mga bagay na very, sabihin natin dangerous, yung mga drug racing na yan. Pero ang lakas-lakas ng loob nilang, di ba, gumagawa sila ng ganung bagay na they even have the guts, di ba, nakaraan, nagpapahabol sa pulis. Actually, so, mayroong namatay bago lang Oo, so parang dahil sa drug race. Yes, parang ang lakas ng loob na nila na they can do that thing na sometimes ito po it's on my personal lang na parang minsan nakikita natin na they don't have that high regards na po sa mga elders. It's my personal view lang po hindi na ko naman po nila lahat po 'yun kasi na-experience ko po na one time there is mamang pulis na nagsasaway po sa mga kabataan. Parang they just don't hindi nila binibigyang pansin yung pagsasaway sa kanila ng mga mamang pulis natin sa kanila. Yung parang ganon. So sabi ko, saan pa talaga tayo magsisimula sa ng mga kabataan? Siguro it's more on the value formation na. Hindi na lang po siguro tayo yung parang, sige, provide tayo ng ganito, intervention, something. So siguro it's more on sa family na. For me po, doon tayo. Yun sana yung aking next question. Kung ano yung mga pwede nating hakbang, ano yung magagawa natin. Sige, tuloy niyo po. Oo, yun. So, syempre sa problema ng kabataan, siguro isang solusyon din yan, yung sa pamilya din po. Is-strengthen po natin yung family.
So most of them talaga is parang siguro may pamilya po na they are ang ano na nila, they give more freedom to their children po. Na sometimes yung first-hand information nakukuha ng bata sa labas. So na supposed to be the parents will be the one na magbibigay ng impormasyon na yun. Guidance. Oo, yes, the guidance. Kaya the curiosity ng mga kabataan mas nasasagot ng doon sa labas, which is parang sabihin na lang natin na hindi yun yung angkop sana na nasagot doon sa mga queries po nila. Ayan. Siyempre sa part din po natin, no, sa LYDO, sa mga SK officials natin, or even the local government po, we are working naman po na makapag-implement tayo ng mga programs sa mga kabataan. Lalong-lalo na po, siyempre, hindi lang po tayo lagay yung IEC lang ng IEC sa kanila. Dapat po, meron tayong mga concrete na program for them na parang it's more on, syempre yung katulad na lagi kong nababanggit, it's more on the value formation na po sa kanila. Ano ba ang dapat kong gawin bilang isang kabataan? Ma-inculcate po sana din ang values po sa kanila ng isang mabuting mamamayan po. Yung marunong ka talagang magkaroon ng disiplina din sa sarili mo. So, hindi lang po yan trabaho po ng school, trabaho po ng gobyerno natin, kundi mismo din po sa loob ng bahay. So, yan po, sana po yung kabataan po talaga may empower natin na okay, sisimulan ko talaga yung pagbabago sa sarili ko. Hindi po ako aasa doon sa gobyerno or kung kanino man, kundi sarili ko muna ang ide-develop ko. So yun po ang isa sa talagang gusto nating makita sa kabataan po ng Brooks Point. Naku, ma'am. Habang sinasabi nyo yan, muli kong naaalala yung unang sinabi nyo bago tayo mag-start ng ating interview, yung magandang pananaw sa buhay. Sana yun din yung isa sa ma-inculcate sa mind at saka sa heart ng kabataan. Despite sa sitwasyon ng mga kabataan ngayon ay sabihin nating napaka-crucial or ano pa ang dapat na term, dapat mayroong isang magandang pananaw, ano ako next 5 years, yung mga ganon, di ba, ma'am? Magkaroon ng magandang pangarap. Ayan, ma'am, bilang isang magulang, at saka sabihin na nating Local Youth Development Officer po, dito po sa ating bayan ng Brooks Point, ano po yung mai-advise ninyo sa mga kabataan? Okay, advice. Yes, opo. Okay, sa mga kabataan, no, sabi nga natin, kayo po yung pag-asa ng bayan. So kami po, darating ang panahon na we will leave our place, kayo po ang papalit. So sana po, yung isang kabataan na marunong po magmahal sa bayan, marunong magmahal sa sarili, marunong pong magmahal sa kanyang magulang, may mataas na respeto po sa lahat ng nakakatanda po. So isa po sa gusto kong makita yan sa mga kabataan. So as a parent po, siguro in-example ko na lang yung mga anak ko. Siguro as parents, nurturing the child, having that open communication po sa kanila. Lagi po sana natin gawin yon bilang magulang. At sa mga kabataan, sa mga magulang na rin. At sa mga kabataan po talaga, yes, masaya pong maging in your youthful years. Andyan po yung dapat in-enjoy natin yun. Yes, wag magmadali. Oo, wag po magmadali. I-enjoy po natin muna yung kabataan at lagi po nating isipin din na ako muna, i-improve ko muna yung sarili ko bago pa man ako maging responsable sa ibang tao. Yes. Maging responsable po muna ako sa sarili ko. Kasi, sabi nga namin ng mga social worker, you cannot give what you don't have. So, wag po muna tayong magmadali sa isang bagay na gusto muna nating gawin kung hindi pa man tayo puno sa sarili natin. So, punuin po natin yung sarili natin sa lahat po ng mga skills, talents na pwede po natin na in a way na pag nasa adult stage na po tayo, ay kaya po nating ibigay sa kung gusto natin magkaroon ng pamilya, sa community po natin, lalong-lalo na po sa bansa natin. We will also have to give it back to the community. So yun po sana mga kabataan, sana po i-empower natin yung sarili natin.
there's more to life po sa stage nyo ng pagiging kabataan. Darating pa po yung panahon na magiging adult kayo. So sana po yun din po ang titingnan natin. How I will be. Ano po ako pagdating na ng panahon na pag ako ay nasa adult stage na. So, kabataan, be happy po, empower yourself, kayo po ang pag-asa ng bayan po natin. Yes, Thank you. Nako. Parang tumitindig yung balahibo ko. Parang napaka, alam mo yung strike on my heart, yung ating pinag-uusapan ngayong umaga, mga kababayan. At alam mo yung, pag nakikita ko yung mga kabataan na nalululong sa mga sitwasyon na hindi tama, sa bisyo, Yes po. sa paggamit ng, halimbawa, paninigarilyo, mga ganon. Alam mo, parang ang sakit sa kalooban ko kahit na hindi ko anak. Actually po, Ma'am Allen, sometimes, pag may nakikita ako mga ganong kabataan, parang gusto ko silang sawayin. Kaso lang parang, baka mamaya, di ba, iba na nga kasi ang kabataan, baka mamaya sabihin nila, pakialam mo sa akin, di ba? So, we try na iwasan din po yung ganon. Pero parang, kung pwede lang sana, sasawayin ko talaga, uy, bawal mo na yung magsigarilyo, ganyan. Pero parang, ano ba, out of the blue blood, dyan lang ba muna sa tabing daan? Sasawayin mo ba pag may mga naninigarilyo? Kasi, hindi pa eh. Eventually kasi nakakasira po ng kalusugan nila. So, how can they be a reproductive adult kung talagang or productive adult po, no? Correction. Magiging produktibo sila kung sila mismo ay sira na po yung health nila dahil po sa mga ginagawa or ini-input nila sa body po nila. Ayun. So, yan. Bilang magulang, di ba, ang sarap din sawayin kahit na hindi mo anak. Totoo po yan. What if, ma'am, ito, bago tayo magtapos, what if, kung mayroon pong isang kabataan na hindi siya makapag-open up sa kanyang pamilya, ano po ang pwede niyong mai-advise? Okay. Sa mga kabataan po noon na kung yung communication niyo po with your parents ay meron po kayong medyo challenge po sa inyo, meron po tayong, may social welfare naman po tayo na pwede niyo pong puntahan. We have mga social workers po doon to give you, kung talagang nagsisik po kayo ng counseling. We also have po, ang pagkakaalam ko, meron tayong adolescent health center din po sa ating RHU. Pwede po silang magsadya din po doon para to ask help pagdating po sa, kung talagang counseling, kung may mga problema po sila na pwede po nilang puntahan to open up po. At tayo naman din po, no, we want also to put up din na sana may organization din po tayo, although wala pa naman. We want to organize din kabataan at can do peer counseling po sa mga kabataan po. Ang barangay din po natin is parang ini-encourage din po natin na meron po sana silang hub or center po for the youth po. So, ang atin pong Local Youth Development Office, nagko-conceptualize po kami or nagka-come up din kami na sana po ma-establish po yung office natin together with the population office kasi po para po ma-in place na po ang ating teen center at saka yung special drug education center po. So, ito po ay talagang center po para sa mga kabataan na anytime they can go there, makapunta po sila doon para po makapag-seek ng advice or kahit man lang po makapag-unload po sila. Or meron po kasi may isang place po na pwede po silang makapagpahinga, makapaggawa po ng kung ano man po ang ma-relieve po sila sa kung ano man po yung nagbabagabag po sa mind po nila. So, yun po. Naku ba, maraming salamat sa inyong mga makabuluhang impormasyon na ibinahagi po sa amin ngayong araw. And of course, sa mga kabataan, of course, sa mga magulang na rin na nakikinig sa mga oras na ito, huwag po nating kalimutan ano po ang ating isang tungkulin bilang magulang po ng ating mga kani-kaniyang mga anak na napakahalaga po ng komunikasyon at syempre po, napakahalaga din na mailapit natin unang ating sarili sa ating Panginoon, lalo na po ang ating mga anak. Isa rin po na nais kong iiwan sa inyo bago po tayo magtapos ngayong umaga ay napakahalaga po sa mga kabataan or hindi lang sa mga kabataan, sa ating lahat ng mga tagapakinig. Kapag tayo po ay mayroong mga sitwasyon na hindi na natin kayang dalhin,
kneel down and pray. Napakahalaga po nito. Marami po malaki po ang maitutulong nito sa ating buhay. Thank you once again, Ma'am Nelia Basadre. Thank you so much. Mga kababayan, abangan niyo po ang susunod na ating segment sa ating program Impormasyon ng Bayan, ang Serbisyong Bayan. Thank you din po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Paalala po, hanggang August 31 na lamang po ang Register Anywhere program, na kung saan ay maaari kang makapagparehistro sa pinakamalapit na RAP site kahit hindi ito ang lugar kung saan ka naninirahan. Samantala hanggang September 30 pa po, taong kasalukuyan, ang local at overseas voter registration na ginagawa sa mga opisina ng election officers sa inyong lugar. At kaya gayon din po sa mga embahada, konsulada o MECO sa Taiwan at overseas. So sa mga kababayan natin dyan na mga overseas Filipino worker, paalala po sa inyo na hanggang September 30, 2024 na lamang po ang voters registration sa overseas. And pabatid po mula sa Southern Palawan Provincial Hospital, ipinapaalam ng pamunuan ng Southern Palawan Provincial Hospital na pansamantalang nakasarado po ang dental service mula po ika-22 ng Agosto hanggang ikalawa po ito ng Setyembre. At muling magbubukas ang kanilang tanggapan o ang kanilang clinic sa ika-3 po ng Setyembre taong kasalukuyan. At sa mga nagnanais pong magpabunot ng ngipin, paalala po na sa September 3 pa po magbubukas ang kanilang clinic. Papatid din po sa publiko na pinapaalalahanan ang lahat tungkol sa kumakalat na text message na nagsasabing ang Department of Interior and Local Government, DILG, at ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay namamahagi ng tulong pinansyal na may halagang 5,000 pesos to 8,000 pesos, mga kababayan, sa bawat residente ng barangay. Ang DILG ay walang kaugnayan sa nasabing programa at walang kahalintulad na programa sa kasalukuyan. Paalala po sa lahat na maging maingat at mapanuri sa impormasyong nakikita at huwag pong basta na lamang maniniwala. Scam po yan. Paalala po sa inyo na mag-ingat po tayo. Wala pong ipinamimigay na pinansyal na tulong ang DILG at DSWD na 5,000 to 8,000 pesos. At ito po, napakahalaga na malaman natin ang calendar of activities for 2025 national and local and of course barn election or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa August 31, 2024 po, last day of Register Anywhere program. September 30, 2024, last day of local and overseas registration. September 1 to 28, 2024, period to hold political conventions by political parties to select, nominate candidates. At October 1 to 8, 2024, filing of COC, CONA, and PL, CON-CAN. Ito po ay para sa ating mga tumatakbo sa pagkakandidatura. Ano po, ang filing is October 1 to 8, 2024.
And January 12, 2025 to June 11, 2025, election period gun ban at February 11, 2025 and to May 10, 2025. February 11 to May 10, 2025, campaign period po for candidates for senator and groups in the party list elections. Yan, except po ng April 17, Maundy Thursday, and April 18, Good Friday po yan. At May 28 po, 2025 to March 28 to May 10, 2025, campaign period po yan for candidates for member House of Representatives and parliamentary, provincial, city, municipal officials. Alright, and of course, April 30 to May 12, 2025, voting by overseas voters. April 28 to 30, 2025, voting for local absentee voters. May 11, 2025, liquor ban, campaigning is prohibited. At May 12, 2025, election day na po yan mga kababayan. Of course, liquor ban din, campaigning is prohibited. And June 11, 2025, last day to file COCE. Mga kababayan, yan po ang ilan sa announcement para po sa ating serbisyong bayan. Pero bago tayo magtapos, nais po nating batiin ang ating mga kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, especially po sa Menro, Brooks Point, na tumanggap po ng parangal. It is National Award during the 5th Philippine League of Local Environment and Natural Resources Officer Plenro National Convention 2024. Congratulations po dahil sila po ay nakatanggap ng award sa pakikiisa at pananatili bilang tagapangalaga at of course sa kanilang mga programa upang maipagpatuloy po ang pangangalaga sa kalikasan para po sa kinabukasan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating programa na napapakinggan tuwing araw po ng Sabado. Ito po ay isang oras na programa na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary June de Los Angeles Feliciano. Sa pamumuno po panguno po ng ating Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw. Ako po Maria Len Galicia Archie ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.